Doon po kayo sa puro love team po. Doon po kayo sa puro love team. Puro kiligan po na content. Diba? Doon lang po kayo. Please. Diba? Doon po kayo sa puro love team po. Doon po kayo sa puro love team. Puro kiligan po na content. Diba? Doon lang po kayo. Please. Diba? May mga nagme-message sa akin. Sabi nila, Direk, anong masasabi mo doon sa mga sinasabi nila kay Insan Roel o kay Dodong Roel? Sabi ko, ano yun? So, nagtataka naman ako, and then, fast forward, nanood ako ng mga ibang reaction ng ating mga kasamahang reactor, at nakita ko nga yung kanilang mga sinasabi. At napanood ko rin naman, kahit papaano, yung sinasabi nilang live ni Roel Malalag ng aking pinsan, na sinasabi nilang, kung gusto ninyo, doon na lang kayo sa mga puro love team, sa mga love team, na pinapalabas nila, na against si Roel sa mga love team ngayon. At hindi siya tumatanaw ng utang na loob na para bang hindi niya pinapahalagahan na siya ay nanggaling mismo sa love team, na sila ay sumikat sa love team, na kaya sila nagkakilala nilang Rachel dahil sa love team. Yun ngayon ang pinapalabas ng ibang reactor na wala daw utang na loob si Roel at hindi lumilingon sa pinanggalingan. Sa ganang akin naman, hindi naman sa hindi lumilingon sa pinanggalingan si Roel, sapagkat naniniwala ako na wala naman siyang stiff neck para hindi makalingon sa kanyang pinanggalingan. Ang nangyari lamang doon sa live ni Dodong Roel ng aking pinsan ay mayroon siyang sinasagot ng mga komento na mayroon nagko-comment na sabi ay hindi raw nanonood o hindi sumusuporta kapag hindi raw love team ang pinapanood. Na kapag charity lang daw, walang nanonood. Pero pag love team, may mga nanonood. Kaya nga ang sabi ni Dodong Roel ay doon na lang kayo sa mga puro love team. Pero that not necessarily mean na pinapatamaan niya sila Kalinga Prab o ang Kalinga. Although, ang nasasabi lamang natin dito, ang mali lang naman, no? Hindi naman natin totally na sinasabing mali. Mali lang yung pagkakasabi. No? Kumbaga nagiging double meaning kasi. Kahit na walang ibig sabihin si Dodong Roel, depende dun sa mga nakakapanood, depende dun sa mga observant kung ano ang nais nilang ipakahulugan dun sa sinasabi ni Dodong Roel. Wherein, naniniwala ako personally dito kay Dodong Roel na ang sinasabi niya ay kasagutan doon sa komento, doon sa nagkomento sa kanyang live, na wala naman siyang pinapatamaan sa Kalingap dahil alam niya sa sarili niya na siya mismo ay galing sa love team. At malaki ang porsyento na hindi niya gustong tirahin ng love team o kung ano man ang meron sa Kalingap ngayon, especially sa kanyang pinsan, sa aming pinsan na si Kalinga Prab. Hindi ganun yun. Depende na lang kung paano natin yan bibigyan ng kahulugan. Depende kasi yan no, kung paano natin i-apply yung sinabi ni Roel. Na kahit sabihin natin na hindi naman yung big deal, pwede natin gawing big deal para maging content. No? Na kahit na alam natin kung ano yung ibig sabihin yan, lalo na kung napanood natin yung kabuuan ng live ni Dodong Roel, ay hindi natin bibigyan ng negatibo sa Kalinga. So kay Roel, yung kanyang mga sinabi ay hindi niya sinasadya na ito ay tatama sa Kalinga dahil hindi naman yun ang kanyang intensyon. Ang intensyon niya lamang ay sagutin yung ang komento na nagsasabi na ayaw ng iba, ng mga supporters nila o ng mga basher nila o kahit doon sa kanilang komunidad ng charity. Ang hinahanap daw nila ay mga love-team lamang. Where in fact, nag-try din naman sila Roel at si Rachel na ipagpatuloy ang kanilang love team doon sa kanilang channel. Pero it didn't work out. Kaya ang sabi ni Roel ay magko-concentrate na lamang siya sa pag-charity. Which is maganda naman at wala namang problema. You need to get out of your comfort zone. Itong sinasabi ni Roel ay parang sinasabi niya na kung gusto nyo ng love team, doon kayo sa love team. Wala namang magiging problema doon. Pero depende kung sino nga ang nanonood, kung sino ang nag-o-observe, at kung sino ang nakikinig. Pwede nating baluktutin, pwede nating masamain. Yun ang nagiging sistema dito.
Parang ganito lamang yan sa tumitingin. Kumbaga, sino dito ang mga nakapag-aral ng stenography? Doon sa symbol na period, kung ikaw ang titingin at gagamitin mo sa isang pangungusap o sa sentence, ang period ay pwedeng mong basahin na A. Pwede mo rin basahin na AN or AN. At pwede mo rin gamitin bilang NG. Depende na lang kung paano mo siya i-apply at kung ano ang hinihingi ng pagkakataon. Ganon din naman sa ating interpretasyon doon sa sinasabi ni Roel, na kahit wala siyang ibig sabihin dyan, kapag gusto mong baluktutin at masamain niya, talagang papangit ang itsura niya. Talagang hindi magiging maganda sa pandinig, lalo na bibigyan mo ng ibang interpretasyon. Pero kung ikaw ay mapagmasid at tinitignan mo lahat ng angles, no? Tinitingnan mo lahat ng bawat detalye at angles ng kanyang sinasabi sa kanyang live. Napanood mo lahat at alam mo kung para kanino yung kanyang sinasabi, ay hindi mo ito bibigyan ng ibang kahulugan. Hindi magiging masama, bagkos ikaw pa mismo ang magpapaliwanag kung ano ang kanyang ibig sabihin. At hindi na natin dapat pang i-bash ng sobra itong aking pinsan na si Roel. Naniniwala ko, ulitin ko, na walang masamang intensyon si Roel ng kanyang sinabi yung about na doon na lang kayo sa mga puro love team. Sapagkat pinsan niya si Kalinga Prab, tito niya si Kuya Bal, at siya ay galing pa rin sa Kalinga. Galing sa love team na sinasabi ninyong inaayawan na ni Dodong Roel. Hindi ganun yun. Sa tingin ko, ang pagkukulang lamang dito ni Dodong ay yung kanyang salita na ginamit. Sapagkat pwedeng maging mali ang interpretasyon ng nakararami doon sa kanilang maririnig at kanilang makikita. Pero depende na lang sa atin yan kung paano natin ito tatanggapin at bibigyan ng ibang kahulugan. Yun lang. Kaya huwag nating i-bash si Dodong Roel at palawakin pa natin ang ating pag-iisip. Yun lang.